'Di ba yung kung mapapansin ninyo yung NDT-1, yung, hindi na ako magpapaano, Mentor Elmer, magpapa magpapa-profile. Diretso ko na po ito. Ayan, so ngayon po ang ating, ah, presentation ngayong gabi, New Dealers Training, NDT-2 po ito. After nung NDT-1, kung mapapansin ninyo, ang NDT-1 natin is yung focus niya po sa why. Bakit gagawin yung negosyo? Yan, bakit mo siya gagawin? So dito po sa NDT-2, ang aanuhin naman natin yung tanong na how, 'di ba? Kasi kahit gaano ka karaming why, bakit mo gagawin yung negosyo mo kung walang how, useless po 'yon. So hindi mo magagawa ang negosyo kung walang how. Ibig sabihin, paano? Paano mo uumpisahan yung negosyo? Paano mo gagawin yung negosyo? So dito po, how action system. Kung paano po nagwo-work yung ating negosyo. Okay? So next po, ay bakit ayaw ng aking presentation? Ayan. So sa NDT-1, ito yung tinalakay natin, 'di ba? Why, belief, at saka yung foundation. So NDT-2, yan. Bago ang lahat, ako po muna pala ang inyong speaker for tonight. Ayan. So ako po ay isang nanay, na kagaya ng iba dito, nanay. So at the same time po, ako po ay isang negosyante. So may mga negosyo tayo sa sa ibang pa. So at the same time, coach din po tayo. So ayan po. So sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako po si VP May, kung tinatawag nila dito sa Yes to Healthy Life. Alright, so next po. Teka lang ha, alisin ko lang tong aking paano ba to aalisin? Ayan. So ang pag-uusapan natin sa NDT-2, from learning to action. Ito yung focus natin sa NDT-2 po. Ba't ayaw maklik? Ayan, so how ang sasagutin nating tanong dito, paano gagawin yung negosyo, and then at the same time, dito din po tayo mag-execute o yung actions. Ano yung mga actions after mong malaman paano mo gagawin, ano yung mga actions na gagawin mo. 'Di ba? Tapos ano yung sistema? Dapat po alam natin kung ano yung sistema ng negosyo natin. Yung sistema ng negosyo natin napakasimple lang, no? Hindi na dapat natin pahirapan. Ayan, nakapasok si Coach Bella. Okay, next po. Ayan, ito yung, kung mapapansin niyo yung NDT-1 natin, di ba? Nag-end siya sa kung paano. So, ito kasi yung umpisa. Paano gagawin yung negosyo? Where do we start? No? Paano tayo, saan tayo mag-uumpisa? So, simple lang po, 4 na words lang po ito, o 4 na letra. Ayan. Napakabilis pong tandaan. Kahit po grade school, elementary students, kaya pong tandaan to. 'Di ba? Yung USIP, napakasimple lang po niyan, no? USIP po stands for use the product, share your story. 'Di ba pag sinabing share your story, share your testimony. 'Di ba pagka ikaw po isang distributor na ni Yes to Healthy Life, dapat po ikaw mismo personally alam mo paano, kung ano ang lasa ng mga produkto na i-share mo sa iba. 'Di ba? So pag natikman mo yung product, ikaw po mismo ang user niyan, araw-araw iniinom mo. So at the same time magkakaroon ka po ng testimony sa sarili mo. So pag nagkaroon ka ng testimony, share mo 'yan sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo, sa mga kapitbahay mo, 'di ba? Share your story. Naturally po. Dapat authentic yung pag-share nyo ng story. Talagang yun yung tunay na nangyari po sa inyo. At the same time po, habang ginagamit mo yung produkto, sinishare mo yung produkto, that's the time po na mag-invite ka. Invite and learn the business. 'Di ba? Tapos, dapat alam po natin bilang distributor paano i-present po ang YBP. Yung Yes to Healthy Life Business Presentation. Basic lang din. Di ba lagi ko sinasabi kay Coach April,
na simplihan nyo lang yung YBP. Kasi yung tao na mapag-sharean mo, ang tanong lang sa dulo niyan, ano yung akin dyan? 'Di ba? Kaya simplihan mo lang yung negosyo. The way mo i-present, simplihan mo lang. Hindi kailangan maging technical. Kasi lahat ng tao ngayon, no, gusto na lang ng simple. 'Di ba? So, make it simple. Ganun lang siya. So, next po. So, dito po sa ating NDT2, ito yung mga topics natin, no? Personal branding, build your list, how to invite, the presentation system, follow-up, social media basics, DMO, duplication, your first 30 days. Ayan, and then closing. So, napaka-importante po nitong mga topics na to, and I hope na lahat po kayo ay makinig. Pwede po kayong mag-screenshot, pwede po kayong mag-take down notes para po alam nyo po ang mga step-by-step po ng business natin. Para at the same time po, mariremind kayo every time na i-open nyo po yung inyong journal o yung inyong planner. Ayan. Sige po, Coach Charissa, may invite po kayo. Sige po. Ayan, okay. Gusto ko pong mag-type 1 po muna kayo kung lahat po ba ay handa ng makinig. Type 1 po, mga coaches. Ayan, wow. Ready na sila. Ayan, si Coach Divina, ready na. Okay. 14 na lang tayo, no? May nalaglag na isa. Sayang, no? Sana dumami pa yan kasi maganda tong ibabagsak natin. Talagang ito yung step by step kung paano nyo gagawin yung business. Okay. So, shall we na? Shall we na? Okay, bago po ako mag-start, ayan, bawal pong matulog sa training ko ha. Hindi ko pinapayagan yon. As much as possible, kung okay lang sa inyo, magbukas kayo lahat ng camera para nakikita ko kayo. Pwede kayong mag-take down notes, pwede kayong mag-screenshot, kung ano man yung gagawin ninyo, pwede yan. Basta po, bawal ang matulog, makichismisan sa tabi, bawal po yan sa training ko ha. Okay, next. Para din po, hindi nyo malagpasan yung mga ibabagsak natin. Okay, start na po tayo. Mabilis po ako, Coach Elmar. Nasusundan mo po ako? Okay na mo. May. Okay pa. Okay lang po. Okay po, Coach. Salamat po. Okay, next po tayo. Teka, ayaw na naman mag-click. Ayan. Your image matters. Naniniwala po kayo na kapag isa po tayong negosyante, napaka-importante po ng ating imahe. Tama po? Gusto ko po nag-interact po kayo. Gusto ko sumagot po kayo, ha? Hakmo. Ayan. So, bilang negosyante po tayo, dapat po yung ating mga suot ay presentable. Hindi ko naman sinabing araw-araw kayong mag-suit, pero dapat po presentable. Kasi the way nyo po ikarga yung business ninyo, dapat yung kausap nyo maniwala sa inyo. 'Di ba? The way kayo manamit, dapat po presentable po kayo bago kayo humarap sa kausap nyo. Ayan, agree po ba? Type 2 nga po kung agree kayo. Ayan, si Coach Charissa. Okay. Next po. Ayan. So ito po yung kasama nung image matters. Ayan. Inner image, confidence, positivity, eye contact, outer image. Okay, yan po yung ating kasamang ibabagsak dyan. Okay, next. Teka, palipat-lipat itong ano. Ayan. So, inner image po. Ayan, napaka-importante po na
ito po muna ang dapat nating unahing ma-reset, no? Kasi syempre, 'di ba, hindi naman po lahat ay negosyante na. 'Di ba? Kayo po ay galing parang kagaya namin, 'di ba? Galing sa ordinary person into business. Ganun kasi ang transition. So, bago ka naging negosyante, galing ka muna po sa iyong comfort zone. 'Di ba? Ano yung comfort zone mo? Yan yung comfort zone mo, yan yung palagi mong ginagawa. Parang diyan ka komportable. Na parang okay na to. At least, Hindi pa, busog pa ako. Sige na, ilagay mo lang dito. ayan. So, parang komportable ka. Yun yung comfort zone. So, ang comfort zone po is the dangerous zone. It's a danger zone po yan. So, dapat po lumabas tayo dyan, gumawa tayo ng bago. So, ang inner image po, hindi lang dapat external yung ating gagawin. So, dapat ang internal din, babaguhin natin. The way, yung attitude natin, yung ating mindset, yung energy natin. 'Di ba? Pag sinabing inner image, itong tatlo na to yung pinaka-importante po na dapat ma-reset natin. Bakit? 'Di ba dapat pag nagne-negosyo tayo, dapat lagi 'di ba tayong excited? Tama? Tama Lagi po, tayong tama. excited dapat. Yes po, pag nagne-negosyo tayo. Kasi sabi nga, dapat pag nagbi-business tayo, right attitude ang dapat natin i-imply or i-implement sa negosyo natin. 'Di ba? Opo. Our mindset, dapat 100% you have a positive mindset. Hindi ka pwedeng magreklamo Tama eh. na ay wala akong invite ngayon, 'di ba? Sa 10 na in-invite mo walang dumating. So bawal kang mag-complain. Bakit? Kasi negative energy 'yon. 'Di ba sabi nga, surround yourself dun sa positive energy na meron ka sa surroundings. Kasi kung may kokopyahin kang vibration o frequency, dapat positive frequency 'yon. Hindi dapat negative frequency. Kasi nga po, yung negosyo natin, kailangan 100% ang attitude mo. Ang mindset mo dapat you have a winning mindset every day. 'Di ba? Yung energy mo dapat positive energy ang meron ka bilang negosyante. 'Di ba po? Napaka-importante niyan. So kung makikita niyo yung mga pictures na yan, ayan, yan yung example ng attitude, na right attitude, positive mindset at saka positive energy. So sabi nga, 'di ba, lahat naman tayo naniniwala. If our mindset affects our business. So kung ano yung i-feed mo sa mindset mo, yun yung magiging outcome. So kung negative, yung i-feed mo sa mindset mo, yung outcome no, negative din. So again, this is your business. Kung gusto mong magtagumpay, think positive. 'Di ba? So next. Yes, think positive always. Yes po. Tama. Ayan. Success po starts with act. Ayan, VP, ano yung act? 'Di ba? So, act po. Ayan. So, attitude creates transformation. So, naniniwala po kayo, 'di ba, kapag tayo po, buryong-buryo, no, pangit yung term ko. Yung attitude natin pangit, so ang nakikreate na transformation, negative. Yung nakikreate na vibration, negative. Tama? Tama eh. And then people surrounds you, nararamdaman yan. Kapag negative yung mood mo ngayon, nararamdaman yan sa paligid. Tama? Tama po. So next po, consistency. Lagi ko pong sinasabi, di ba, kay Coach April, minsan pag nasa office siya, yung consistency kasi, hindi siya 100% everyday eh. Walang perfect, di ba? Iba-ibang porsyento ang meron kang energy everyday. 'Di ba? So, kahit gaano pa ka-low ang energy mo that day, kailangan mong mag-show up. 'Di ba? Kasi consistency po, it's really important sa business natin. Teka ha.
Okay, next po. Trainability. Ayan. So bilang mga mentor tayo, mga coaches, may-ari ng negosyo natin, no? Dapat po talaga palagi tayong empty cup. Kailangan trainable ka, kailangan coachable ka, magpa-mentor ka, 'di ba? Kasi may mga tao, no, struggle na. Sobrang struggle na siya. So ang tinitingnan niya yung ahead pa sa kanya. So, mag-i-struggle ka talaga. Kasi ang tinitingnan mo, yung naka-ahead sa'yo. Pag struggle ka, ang titingnan mo yung below sa'yo. Yung super struggle pa sa'yo, yun yung titingnan mo. Kasi bakit? Kapag may nakikita ka na super struggle pa sa'yo, tataas ka. Kasi magsusumikap ka eh. 'Di ba? Kasi 'di ba, sobrang na ng social media ngayon, na kahit hindi kaya, kinakaya. Pinakaya. Kunyari, opo, parang kunyari, ganito. Yung kakilala mo, nagkaroon ng iPhone Pro Max. Kasi yun yung tinitingnan mo eh. Kaya lang ikaw, hindi mo pa kaya yun. Hindi mo pa siya kayang bilhin. Out of budget ka. Pero dahil gusto mo din maging ganon, bumili ka. Tama? Anong Yes. nangyari ngayon sa'yo? Anong nangyari sa'yo ngayon? Nalugod Down ka. Baon ka sa Nalugod utang. ka sa utang. Kasi out of budget. Pinilit mo. 'Di ba? Yun po yung influence sa atin ng social media. No po? So, hindi lahat ng nakikita sa social media, kailangan mong gayahin. May mga iba lang na kailangan mong kunin, pero hindi lahat. 'Di ba po? Tama. Tama eh. Tama. Kung ano makakabot Okay. mo. Pero ma'am, kung kaya nila, kaya mo rin. Kaya maging ano ka. Yes po. Basta nasa tamang attitude po tayo. Tama. Kaya natin yan. Opo. Ayan. So next po, attitude plus discipline. Hindi lang pwedeng 100% ang attitude mo. Dapat po may kasamang disiplina. Kasi kapag tama yung attitude mo, pero wala kang disiplina, wala lang din po yun. Ano po? Ayan. Wait Tama. ha. Alam ko po ang iba sa inyo, alam na to, no? Di ba ang attitude sa alphabet, gusto ko pong mag-cooperate kayo dito. Ayan. Sige nga po, mag-open po kayo ng... Hanapin na. Inutusan ko kayo, no? Di ba? Sige, wag na nga. Baka hindi teki yung iba. Okay, yung attitude po sa alphabet, basta i-check nyo na lang ha kung tama yan. Yung A po sa alphabet, number 1. Tama? Yung Yes. T po, 20. Plus 20. Para malaman nyo po kung dapat ba talaga 100% ang attitude natin pag ginagawa yung business. Next ang I, pang number 9. Plus 20, plus 21 yung U, plus 4 yung D, plus 5 yung E. Pag kinompute nyo po yan, 100 po yan. 100. So, dapat po, ang attitude natin is 100%. Diba? Tama. Parang ano yan eh, parang yung may pinag-aralan at walang pinag-aralan. Diba? Yung may pinag-aralan, sabihin natin, pangit yung ugali niya. At yung pag-ladder niya, pataas, sabihin natin 10%. Ganun kabagal. Bakit? Kasi mali po yung, o may mali doon sa sistema niya, yung attitude niya, hindi 100%. Diba? Like for example, sabihin natin, mata pobre siya, no? So, mabagal po yung ladder niya paakyat. Kaya po 10%. Unlike doon sa walang pinag-aralan, pero 100% ang ugali, yun po yung magsasucceed ng mabilis. Tama? Tama. So, ngayon po, kaya ko sinasabi na ang attitude kailangan din sinasamahan ng disiplina kasi po pag chinek niyo yan sa alphabet, di ba? 100 din po yun. O, sa attitude po, how you think, how you respond, how you treat people. Yan po yung nakapaloob sa attitude. Yung discipline po, 4, 9,
19, 3, 9, 16, 12, 9, 4, 14, at saka 5. Pag kinumpute nyo po yung discipline, based dun sa alphabet na yan, 100 din po yan. So, kailangan po lagi silang magkasama. Yes. Yes. Attitude alone, hindi po enough yon para magawa mo ng maayos ang negosyo. Kailangan po may Hindi ko pa nga disiplina. nakikita kaya hindi ko pa sinasara yung ano eh. Ayan. Wait lang ha. Okay. Next po tayo. Ayan. Before people grow in business, they must first grow internally. So, kailangan po palakasin natin po yung ating sarili din. No? Base sa attitude natin, sa mindset natin, sa energy natin. Dapat po lahat yan positibo lang pag ginagawa natin yung business. Diyan po nagsisimula yung success. Act. Attitude, consistency, trainability. Okay, next po tayo. Nasundan niyo po ako? Opo. 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 Okay, next po. Ayan, consistency. Yan yung kanina no sabi ko. Ito yung sinasabi ko na hindi po everyday perfect. May araw po na sobrang baba lang ng percent mo. Yung percent po, yan po yung energy mo. No, ito po ay Monday to Sunday. Sabihin na natin, yung baso na yan, ikaw yan. Yung mga percent, yan yung energy mo. Every day. Yan. Sabihin natin, ang Monday mo 100%, the next day naging 30, naging 60, naging 20, 80, 40, 70. Ang importante po, kahit ganyan yung consistency mo, dapat po always ka pong nag-show up sa business mo. Diba? Yes. Kasi po, consistency is not about being perfect every day. It's about continuing even on small days. Kahit na sobrang feeling mo tamad na tamad ka, kailangan mo pa rin pong mag-show up. Kasi kailangan po sa business, palaging visible ka. Ayan. Confident. Naniniwala ba kayo na kapag ang... Parang nag-e-echo ako. Gusto niya pa naman ng nanay niya doon sa pangalawa. Siya lang magsasama yun, Lobita. Kaya yun sa una. Ayan. So, naniniwala po kayo na ang business natin kailangan ng confidence? Yes po. Yes po. Kasi pag ang business mo, wala kang confidence, hindi mo alam paano siya i-present, hindi mo alam na yung produkto mo, hindi ka confidence na sinishare yan sa tao kung gaano ka-effective, 'di ba? Paano maniniwala sa iyo ang tao? Paano maniniwala ang mga kliyente mo kung wala kang confidence sa sarili mo, sa produkto, sa kumpanya, sa marketing plan na meron si Yes to Healthy Life. 'Di ba? So confidence po, naniniwala po ako na confidence attracts people. The way mo ipaliwanag yung business, kung gaano ka ka-confident sa sarili mo. 'Di ba? Kasi yung client maniniwala sa iyo kapag alam mo yung negosyo mo eh. Maniniwala sila sa iyo. Okay, next po, positivity. Okay. Yung negosyo po talaga dapat positive lang. No, hindi ka pwedeng mag-share as a mentor as a mentor, as an upline. Hindi ka pwedeng mag-share ng problema mo sa baba. Kasi ang sinishare mo, positivity, business, pagpapalago, leverage. 'Di ba? So, iiwasan 'yon. Okay po? Positive energy creates connection. So, pag happy ang team, happy po lahat. Happy ang business. Positive lahat. Mas maganda po 'yon. Tama po. Okay, next po tayo. Ayan, eye contact.
Napaka-importante po nito kapag tayo po ay may kausap about business. Kailangan po, pag nagkipag-usap tayo, naka-eye to eye contact po tayo. Kasi doon po, makikita ng kliyente natin kung gaano tayo ka-sincere sa business natin. Connection po starts with attention. So naniniwala, hindi pwedeng pag may kausap kang kliyente, yung mata mo kung saan-saan palingalinga, parang hindi ka komportable. So, ang ending po pagka ganon, hindi nyo po mako-close yung deal. So next po, outer image. Ayan, ito yung kanina sinasabi ko na your image matters. Kailangan po pagka ginagawa natin yung business, magsuot tayo ng presentable. 'Di ba? Kasi alam nyo kung bakit? Nagpipresent tayo ng YBP natin. 'Di ba? Ang usapan natin doon, milyon-milyon eh. Tama? Tapos, lumabas ka ng bahay mo, may kausap kang kliyente, dinidiga mo, milyon-milyon yung kita mo, pagtaas ng kilikili mo, butas yung damit mo. Paano na? Paano tayo paniniwalaan ng kliyente natin na kumikita na tayo ng milyon-milyon kung yung suot natin hindi maayos? Ano pa? 'Di ba? Yung ballpen na bit-bit mo, Panda, tig 5 piso. Tapos yung dinidiga mo sa kliyente mo, milyon-milyon yung kinikita dito. Milyon-milyon yung kikitain mo. And then yung dala mong ballpen, Panda. Tapos, ang malupit pa, nanghihingi ka pa ng papel sa kliyente mo. Yun lang. Susulatan. Kasi wala kang planner. Diba? Tama eh. Tama po. Tama. Marami niya tamaan ah. Bago tayo lumabas po sa loob ng bahay, kailangan po nag-i-invest tayo sa planner, sa magandang ballpen, kahit naman mga 50 o 100 pesos na ballpen, para lang naman hindi masabi na yung Panda, grabe naman, 5 piso, tapos yung business mo, milyon-milyon, paano ka makaka-attract ng mga kliyente na sasali sa'yo? Kung makita nila yung ballpen mo, 5 piso, paano sila maniniwala sa'yo? Tama? Tama eh. Tama. So, kailangan po planner, ballpen, at yung suot. Kahit casual yan, basta maayos. Ano ka ni Mia? Sabi, nandito lang ako. Ano ka? Ano kung galing doon na nakdo pagpasok? Ayan, so may 16 na tayo, participants. Yan. Okay. So, ayan po ha, napaka-importante po ng ating mga paraphernalia na yan. Huwag niyo pong isipin na yan po ay gastos, dagdag gastos. Yan po ay investment para sa sarili natin. Para maidigan nyo ng maayos yung business. 'Di ba? Kasi ang usapan natin dito, milyon-milyon eh. Tapos nagpipresent ka sa labas, nakatsinelas ka. Butas yung kilikili mo. Butas yung pantalon mo. Wala kang suklay. Ha? So, maging presentable tayo na ginagawa yung business, ha? Okay, next tayo. Nasusundan niyo po ako. Nakarelate ba ang iba? Tama mo. Yes. Type 2. Type 2 po. Nakarelate kayo. Pagpuntahan ko, kapag dito ang akyat. Grabe mo talaga sa Yan, maraming nag-type 2. Nanakot pa sa akin, spekulin ko, bakit ako sa bubog? Grabe mo talaga. Dobi na. Okay, next na tayo. Wait lang. Okay, nasusundan niyo po ako, ha? Opo. Ayan, ito po. Teka, ayaw na naman umalis. Ito yung build your list. Ayan, iniba ko lang yung pangalan kasi medyo old style na yung prospect list eh. So, ito ang builder list. Ito po yung prospect listing ninyo. Iniba ko lang yung name. So, lahat po ba may ganyan na? Lahat po ba may listahan ng mga pangalan? Yes po. Ayan. Kapag tayo po nagsusulat ng
builder list natin o mga pangalan, huwag po kayong magja-judge. Kung ano yung pumasok sa utak nyo na pangalan, isulat nyo yan sa notebook nyo. Sa planner nyo, isulat nyo po yan. Kailangan no judgment pagka nililistan nyo po. Ayan. Okay, next. Kasi po, your network is your asset. Naniniwala po kayo na ang network nyo is your asset? Yes. Yes, your network is your asset po. Tatandaan nyo palagi. Ayan, who do you know? Sino-sino ba yung mga kakilala mo? Naku, madami yan. Nasa cellphone nyo. 'Di ba? Kaya napaka-importante po maglista kayo ng mga pangalan. Walang judgment. Grabe, 18 participants na meron tayo. Ay, nalaglag ang isa. 17 na lang. Ayan. Huwag kayong bibitaw sa training na to. Hanggang dulo dapat nandiyan kayo. Tama. Banda mo. Ayan, okay. We have 17. Ala, parang gusto ko magpicture. Pero wag na. Maya na lang. Okay. Who do you know? Nasa phone nyo yan palagi. Lagi nyong nakikita. 'Di ba? Sino yang mga yan? Your contacts. 'Di ba? Yung contacts nyo saan? Sa phone nyo. Madami yan. Sino-sino yan? Sino-sino yung contacts na yan? Circle of friends. Lahat naman siguro sa inyo may mga circle of friends. 'Di ba? Opo, tama mo. Your online connections. Facebook, Instagram, Twitter, Messenger, kahit TikTok, anong platform ba yan? Your online connections. Your neighbors, kapitbahay nyo po. 'Di ba? Yan yung mga kakilala nyo. Madami yan. Your teammates. 'Di ba? Associations. Your classmates. Mga old classmates nyo. 'Di ba? Pwede nyong i-introduce yung business natin. Trusted referrals. Yung mga trusted referrals na to, ito yung mga naka-use na ng mga products natin. O kung may mga iba kayong side hustle, yan, pwede kayong magkaroon ng referrals from them. Yung mga referrals na tinutukoy ko rito is yung mga user na ng produkto. Na merong positive result sa kanila yung produkto na pwede rin silang makapagbigay pa ng ibang taong referrals sa inyo. So yan yung trusted referrals. Strangers. 'Di ba? Ang dami yan. Sobra. Naniniwala po ako na ang Yes to Healthy Life, ang business nyo, may sariling market. Huwag niyong tingnan ang ibang business na sobrang dami ng market nila. Kasi matagal na sila. Nag-uumpisa pa lang po tayo. Bawat isa po sa inyo may kanya-kanyang market. Yan po ang huwag mamamatay sa inyo na baka wala na akong makikitang business partners, mukhang ubos na. 'Di ba? Kaya lagi niyo pong wag niyo pong laging sasabihin, no? Never say ubos na ang tao. As long as people exist, possibilities exist. Lagi niyo pong tatandaan hanggat may isang naniniwala po sa inyo, tuloy ang negosyo mo. 'Di ba? Yung pamilya mo, kapag naniwala sa iyo yan at suportado ka, naku, malaking malaking blessing yan. Kasi hindi lahat kayang suportahan yung ginagawa mo. 'Di ba? Sabi nga, mas maigi pa na strangers full support sa business mo kaysa sa pamilya mo. Tama? Tama eh. Tama po, tama. Nga po. 'Di ba? You don't need to know Tama everyone. Opo. 'Di ba, no? You don't need to know everyone. Ang kailangan mo lang, magsimula, maglista ng mga taong kilala mo. 'Di ba? Lahat ng kakilala mo, lista mo. No judgment. Kasi may makukuha ka dyan. Alright? Pwede kayong mag-screenshot, pwede kayong mag-take down notes. Okay? Nasusundan? Nag-get? Yes. Alright, next tayo.
Ayan, so alam ko marami sa inyo po nag-struggle dito. How to invite. Diba? Lagi ko pong sinasabi, lalo na kay Coach April, ang negosyo, simplihan nyo lang. The way you present the YBP, simplihan nyo lang. Kasi the Yes. more na technical yan, hindi kayo magigets ng tao. Make it simple. Yun lang ang negosyo natin. Kailangan nyo lang pong simplihan para maintindihan nila ng mas mabilis. Kasi at the end of the presentation, ang itatanong lang naman sa inyo, ano yung akin dyan? Ano, okay. Tama po. Tama? Tama po. Kumita kayo ng pera, yun yung meron dito. So, bakit po pa pahihirapan gawing technical yung presentation kung pwede namang simple lang? 'Di ba? So, invite. 'Di ba? Huwag ma-pressure. Huwag kayong ma-pressure. Mag-invite lang kayo. So, next po, gamitin nyo yung form technique. 'Di ba? Ano ba yung form technique na yan? Paulit-ulit na sinasabi ni Chairman, no, yung form technique na yan. Family, occupation, recreation, message. Yung pag-i-invite po, based on our experience, mas okay po na ginagawa siya genuinely, naturally. Hindi kailangan i-force, kailangan huwag tayong ma-pressure. Simple lang. 'Di ba? Ang conversation dapat nagraran lang sa form or kiss, 'di ba? Family, 'di ba? Pagka yung kapitbahay niyo pag kinakausap niyo normal lang, natural lang. Uy, kamusta ka? 'Di ba ganun lang? Opo. So kapag magi-invite kayo based doon sa contacts kanina, ganun lang din gawin nyo. Simplihan nyo lang ang pag-i-invite, 'di ba? Kung sobrang tagal na yan hindi kayo nag-interact, kamustahin mo muna. Huwag mo munang pasukan ng negosyo. Uy, kamusta? Kamusta yung pamilya mo? Uy, saan ka na nagtatrabaho ngayon? Ano pinagkakaabalahan mo? Ganyan. So, invite po, don't pressure. Kasi, pagka na may pressure, the more na nilalayuan ng tao eh. Alright, next po. Ayan. Diba sabi ko, kanina, maging natural lang yung conversation. People open up kasi naturally sa conversation kapag normal lang. Diba? Hindi kailangan maging technical yung usapan. Okay, next. Approach. Ito naman yung approach at saka yung inviting style. Ayan. People have different needs. Kapag nagpe-present tayo ng business, yung reaction ng tao, iba-iba eh. Iba-iba yung pangangailangan. 'Di ba? Kung napapansin niyo pagka nagpe-present kayo ng YBP sa mga prospect ninyo, iba-iba yung pangangailangan nila. 'Di ba? Merong part-time, merong extra income lang ang kailangan, merong gustong i-full-time, meron namang health lang. Gusto niya lang umayos yung kanyang health, kaya nagpa-member siya sa'yo. O gusto niya talaga yung fully business talaga. 'Di ba? So, iba-iba po ang approach. Iba-iba din po ang pangangailangan ng tao. So, different people respond to different opportunities. So, kung estudyante yan, baka gusto niya lang ng extra income. Gusto niya lang i-part-time. 'Di ba? Kapag housewife yan, possible pwede niyang i-full-time. Kung may sakit yan, o health ang concern yan. 'Di ba? Kung talagang walang-wala sa buhay yan, gustong umasenso, business yan. Okay? Naget niyo po ako? Yes. Yes po. Yes po. May natutunan po kayo? Yes. Opo. Ayan, type 3 nga po. Kung sino pa ang gising. Ayan, may mga nagta-type na. Ayan, thank you po sa mga nagta-type. Okay. So, don't push. 'Di ba? Pagka nagpe-present tayo ng business, wag tayong ma-pressure. Don't push.
just connect. I-connect mo lang po yung sarili mo sa mga kausap mo. Ayan, kasi connection po is napaka-importante sa business natin eh. Before mag-proceed ng business, kailangan makakonect ang tao sa'yo. Makakatulong ba yan sa akin yung ipipresent mo o hindi? Kailangan dun pa lang from the start, makuha mo na yung connection from them. Okay, next po. Ayan. Presentation system. Ayan, presentation system, ito naman po yung expose. Huwag masyadong mag-explain. Huwag masyadong magpaliwanag ng napaka-technical, sobrang haba. 'Di ba? Expose, it means share. Share mo lang. Yung goal mo, hindi para magpaliwanag. Yung goal mo is to connect people to the system. Kailangan yung makausap mo, ma-connect mo siya sa sistema na meron tayo sa negosyo. Tama? Tama. Ito yung mga ways kung paano natin i-share sa tao yung business. Ways to expose people. 'Di ba? Kung gusto niyo magkape, yung kausap mo gusto magkape pero sa high-end na lugar, ididalhin mo siya sa Starbucks. 'Di ba? Coffee discussion. Pwede mag-present ng business diyan. Okay, next. Office meeting. Pwede sa office, dalhin mo yung invite mo. Meron tayong Zoom kagaya nito, pwede nyo invite yung mga tao. Mga tools and marketings, meron tayong Facebook page na pwede kayong mag-copy-paste, pwede nyo i-share sa mga prospect nyo. Diba? Sa mga contacts nyo. Okay, the system works better when many people can present. Diba po? Yung sistema ng negosyo natin, kapag marami pong marunong mag-YBP, mas madali siya. Mas marami po ang gumagalaw, mas easier sa bawat isa. 'Di ba? Hindi puro asa lang kay upline. Hindi puro si mentor lang. Mentor, mayroon akong presentation sa Malabon. Mentor, may presentation ako sa Marikina. Mentor, may presentation ako sa Tagaytay. Mentor. 'Di ba? Kawawang mentor. Sumingit yung gamot. Pait. Pait ng gamot Diba? ko. Naniniwala po kayo na dapat lahat marunong mag-YBP? Ako po naniniwala kahit deaf marunong mag-YBP yan. Tama. Diba? Tama, Basta tama po. maturuan lang sila. Lahat po marunong mag-YBP. Huwag mo pong lilimitahan ang sarili mo na hanggang dyan ka lang. Kasi kapag pinaniwalaan mo yan na hanggang dyan ka lang talaga. Diba? Dapat ang i-feed mo sa mindset mo, kaya kong mag-YBP, kaya kong i-present yung negosyo, kaya ko to, kaya ko yan. Dapat ganun yung mindset natin. Diba? Kahit gaano kapangit yung surroundings natin, dapat we have a winning mindset. Dapat lagi tayong... Teka, nagsasalita. Ayan. Dapat laging winning mindset ang meron tayo. The way we respond to people, dapat laging winning mindset. Like for example, sinabi ng kausap mo, wala akong pamasahe eh. Upline, wala akong pamasahe. Pwede bang pamasahian mo muna ako? Tapos itong downline mo na to, malakas magpasali ng associate package. Ikaw as an upline, anong gagawin mo? Magrereklamo ka ba? Yeah. Hindi. Hindi po kayo magrereklamo. Anong gagawin mo as a mentor? Solusyonan yung pamasahe niya. Kasi Tama. siya yung downline mo na malakas maghatak ng tao. Tama? So instead na tingnan mo siya ng problema, titingnan mo siyang investment. Titingnan mo siya na tulong na rin yun para sa kanya. Kasi nga po, ang sistema natin, tulungan. Tama? May nalaglag na dalawa. Tama. May nalaglag na dalawa.
Alright, okay, next. Follow up. Dito po, maraming sumasablay sa follow up. Na-invite mo yung kliyente mo, nadala mo sa opisina, napresentan mo ng YBP, kaso hindi na follow up. 'Di ba? Ano ba ang tamang pagpa-follow up? Lagi po nating tatandaan, after po ng YBP presentation o short presentation, follow up is key. Kailan ba dapat ginagawa yan? 'Di ba? Most people need multiple exposures. Kailan dapat ginagawa ang follow-up? Within 24 to 48 hours after presentation. Dapat po hindi lumagpas sa 48 hours. Kasi bakit? Kapag finalo up mo yan within 24 to 48 hours, the fire is there. The desire is there. Yes, tama Pero po. pag lumagpas, yes po. Pag lumagpas po ang 48 hours, wala ka nang aasahan dyan. Lahat ng alam niya sa business, nabura na yon sa isip niya. So make it sure that after the YBP po, na-follow up niyo sila within 48 hours. Yan po ang span talaga ng follow up. Yes. Tama po. Ako lang yung rainbow sa Kasi maraming mga Malakit. business. Opo. Maraming negative. Mag-feed sa kanila. Ay, naku, scam yan. Naku, papasok ka dyan. Networking yan. Mga ganyan. Outside our vicinity, marami pong evil eyes. So, Totoo kailangan, po yan. opo, kailangan po 24 to 48 hours ang follow-up. Okay, next. Ang pagpa-follow up po natin, parang halaman. No? Kailangan siyang diligan, in-nurture, para po lumago. So same po yan sa mga taong nakakausap natin. The more na matyaga ka, the more na mahaba ang PC mo ng pasensya, the more na mag-grow ka. The more na sasali sila sa'yo. Kasi napakahaba ng pasensya mo. Again, relationships grow through consistent follow-up. Naniniwala po kayo doon? Opo. Alright. Okay, type 1 nga po kung nasa akin pa kayo. Naku, naantok na si Coach Gerson. Bawal antok dito. Ayan, okay. So kung maaalala nyo, huwag po kayong mainip no, sa pagpa-follow up kasi may mga iba talaga sobrang tagal. Pero huwag po kayong mainip sa pagpa-follow up. Like for example, inabot na ng 3 days, no? Pero nasunod po ang 24 to 48 hours, no? Nagpa-follow up kayo, ganyan. Consistent po kayo, magpadala kayo everyday ng message na like, good morning, o magkape na tayo, yung mga ganyan. Para yung consistent na pag-message mo nandun. Ibig sabihin, yung relationship matters kasi. Parang ano yan, di ba? Yung storya ng bamboo, kung alam nyo, di ba? Sobrang tagal niya po tumubo, di ba? Sobrang tagal niya nag-sprout yung bamboo na yon. For how many years? Sino ang makapagsabi na magiging bamboo na yon? Sa sobrang tagal ng panahon, magiging bamboo pa siya, di ba? So, ganun lang din po sa business natin. The more na nagtsatsaga ka, the more na mahaba yung PC ng pasensya mo, the more na magtatagumpay ka. Ibig sabihin, yung foundation ng patience mo na build na. Pero kung isang invite pa lang ang nadala mo sa office, at the next day nag-invite ka, nasa office ka na, na-Indian ka, nag-self-pity ka, naku, patay na. Diba? Diba? Alam ko naman na lahat sa inyo nakaranas ng ma-Indian. Oo, okay lang sa akin. Yes po, dapat po talaga okay lang. May next time pa. Diba? Dapat lagi ganon.
Okay, next po. Okay, next na tayo. Social media basics. 'Di ba sabi ko kanina yung exposure po napaka-importante. Kahit gaano kaliit yung motivation mo, consistency mo, kailangan show up. Sobrang malaki po ang impluwensya ng online. Nasa digital world na po tayo. Kailangan po sumabay na tayo sa trend. Dahil yun na po ang kailangan. Alright? Okay. Sa iyo? Ayan, post with purpose. Bakit pinapatay mo sa gabi? Ayan, post with purpose po. Kasi may mga ibang mga negosyante o may mga iba, no, hindi kayo yon, sila. Di ba? Nagpo-post lang is because kailangan lang. Di ba? Nagpo-post lang kasi sabi ni BP kailangan 3 times per day nagpo-post ganitong oras, ganyan. So basta nag-post lang because parang iniisip niya, obligasyon 'yon. 'Di ba? Hindi po ganoon. Pag nagpo-post po kayo, coming from your heart, no? Kailangan may purpose. Kung bakit kayo nagpo-post. Hindi 'yon nagpo-post is because obligation. Hindi 'yon ganon. Alright? Okay, ano yung mga dapat mong i-post sa social media? Problema mo ba sa buhay? Dapat ba problema sa buhay ang pinopost sa social media? Hindi. Hindi Di ba po. hindi? Ikaw po as a negosyante, ang Hindi dapat po. Opo, hindi po problema sa buhay. Pakialam nila sa buhay mo yan. Buhay ko yan. Bakit ipopost mo? Diba? Ang ipopost mo, kasi negosyante ka na, ang ipopost mo, yung may inspire sila. Diba? Ano yun? Lifestyle. Yung lifestyle mo, hindi ko sinabi na pag sinabing lifestyle, ang ipopost mo, workout, exercise, hindi ganon. Pag sinabing lifestyle, ang ipopost mo, pwedeng sa family mo, pwedeng, lifestyle, nag-exercise, nag-workout, pwedeng family bonding, friends bonding, mga ganon. Alright, next po, yung products. Diba? Kung ikaw, vlogger, at isa kang Yesenians, bakit ka nagbablog pa ng iba? Bakit hindi mo i-vlog yung product? Diba? Win-win situation yon. You can earn from Meta, and then you can earn from Yes to Healthy Life. Diba? Tama eh. Doble kara. Kailangan- Kailangan... Chloe. Chloe, ikaw na ba yan? O si Mia ka? Ala? Oy, sinagawan ako? Kasi narinig mo? Ayan. Kung iniinom mo yung product everyday, video mo yung sarili mo. Tapos kapag na-video mo na yung sarili mo, wag mo lang ilagay sa camera mo yan. Wag mo ilagay sa gallery mo yan. I-publish mo yan sa online. Di ba? Para mas marami pang tao ang makakakita na yun yung product na ginagamit mo. Na yun, yan pala yung product na katulong sa kanya. Curiosity. Mag-create ka ng curiosity po. Sa mga tao na nasa FB friends mo, nasa TikTok mo. Ganon. Ganon yung mga ano mo. O next po, kapag tayo po nagtitraining sa office, di ba? Nagpipicture kayo. Hindi yan nasa gallery mo lang. Kailangan ilabas mo yan. I-post mo yan sa social media mo. Bakit kailangan? To inspire more people. Na ito yung business mo. Na hindi ka patay sinde na negosyante. 'Di ba? Kung ikaw nagti-training sa team mo kahit saan lugar 'yan, kahit saang area ka. 'Di ba? Share nyo.
Kasi marami pong tao ang mai-inspire sa story mo. Maybe hindi pa ngayon, maybe hindi mo pa makikita ngayon yan, but, you know, one day, meron yan. Maniwala ka lang. Kasi consistency nga ang dapat talaga meron. Kasi paano ka nga naman paniniwalaan ng tao kung ikaw na negosyante, patay sindi ka. Post ka ngayong araw, wala kang post bukas. Wala. 'Di ba? So next po, ang trabaho natin bilang mga negosyante, inspiration to inspire more people. 'Di ba? Sino yung mga matatouch nyo dyan kapag ka nag-posting kayo sa online? Yung mga taong feeling nila wala na silang pag-asa. 'Di ba? Yung mga taong walang mga pinag-aralan na pwede pala yung Yes to Healthy Life gawin kahit wala kaming pinag-aralan. Pwede pala ako sa Yes to Healthy Life kahit PWD ako. Pwede pala ako sa Yes to Healthy Life kahit na deaf ako. Alam mo yon? Inspire more people na nawawala ng pag-asa sa buhay. One day po, may matatouch kayo na mga tao. Maniniwala sa inyo na Yes to Healthy Life is it's not just business. 'Di ba? Yung Yes to Healthy Life po is inspiration to more people na wala nang pag-asa sa buhay, na parang feeling nila wala na talaga. Yan, tama. 'Di ba? Na umaasa na lang sa 4 Ps. Umaasa na lang sa ayuda. 'Di ba? Tama Kasi naniniwala po ako marami pa pong mga tao ang may inspire po sa mga story ng bawat isa sa inyo. So, wag po kayong mapagod mag-posting, wag po kayong mapagod mag-share. Always po use it. 'Di ba? Marami po kayong matatouch na mga tao. Marami po 'yan. Wala pong masi-zero, marami 'yan. Okay. Ito po yung posting reminders, no, sa ating lahat. Ayan, post consistently. Kailangan po araw-araw visible ka sa business mo. Araw-araw po dapat, huwag mong katamaran. Kasi that is your business. Hindi po namin business ang business mo. Tandaan mo, yung income mo, hindi namin income yan. Income mo yan. 'Di ba? Be authentic. Wala pong makakatalo kapag sinishare mo ang negosyo, ang produkto ng natural. Be authentic po. Maging totoo po kayo sa sinishare nyo. Huwag ka masyadong mag-hard selling. 'Di ba? Normal lang. Huwag ma-pressure. Kailangan po yung negosyo ginagawa ninyo ng may value. Ikaw po as a negosyante, dapat nakikita mo na ang negosyo mo, yung produkto mo may value. Kasi kung ikaw na negosyante, hindi mo nakikita ang business mong may value, wag mong aasahang magtatagumpay ka. Kasi ikaw mismo hindi naniniwala na ang negosyo mo may value. 'Di ba? Parang ganito 'yan. Yung produkto mo, SRP 500 pesos. Lumabas ka ng bahay mo, gabi pa lang excited ka, magbebenta ka. Lumabas ka ng bahay mo, tas bigla kang napaisip, may bibili kaya? Ang mahal ng bitbit kong produkto, 500 pesos. Huwag ka na tumuloy. Bakit? Negative na agad yon. Yung subconscious mind mo, finid mo na. Wala kang mabibenta. Huwag ka na pumunta, negative thinker ka. Yes po. Pagka ganun na po ang start ng pag-iisip mo, wag mo nang ituloy. Kasi bakit? Wala, mapapagod ka lang. Kasi bakit? Ikaw mismo, wala kang bilib sa produkto mo eh. 'Di ba? Testimony ka Tama. Purely 100% testimony ka, pero ikaw, walang bilib sa produkto mo, wag mo nang ituloy. Kasi po, kapag ikaw po naniniwala na ang produkto mo effective, unique, makakabenta ka.
'Di ba? Nasubukan na po namin 'yan. Kahit gaano kamahal ang bit-bit mo, pag alam mo ang value niyan, ang quality niyan, makakatulong sa tao, makakabenta ka. Yes. Yes, totoo yan. Tama po 'yan. Kailangan Tama. po lagi po tayong may winning mindset. Yun po yung palagi kong sinasabi, 100%. Kailangan winning mindset ang meron ka. Kasi kung yung produkto mo, hindi mo pinapaniwalaan, wala po mangyayari. Ikaw mismo po. Kaya nga, di ba sabi ko kanina, kailangan internal. Palakasin mo yung attitude mo, yung mindset mo, yung energy mo. Kasi pag itong tatlo, hindi mo nagawa sa sarili mo, don't expect po na magsa-success ka. Tama? Tama. Tama Okay, next po. Share your journey. Kung sa tingin mo, natulungan ka ng Yes to Healthy Life, hindi lang sa income, but of course to your health. No? Kung sa tingin mo, natulungan ka ng Yes to Healthy Life po na maging maayos yung sistema ng katawan mo, then share. 'Di ba? Share mo. Walang Yes. mawawala. Tatandaan po natin, people follow people, not ads. Kung mapapansin ninyo, kung may mga tao na nakakagawa ng negosyo, maraming sumusunod. Kasi po, people follow people. Hindi naman pwedeng people follow dog. Yes. 'Di ba? So people follow people. Kung ano yung ginagawa mo sa tingin mo nakaka-inspire sa tao, and then share your journey. Kasi maraming mga tao na susunod sa yapak mo. Tama. Tama? Okay, next po. Attract. Pinaka-importante po sa negosyo natin, mag-attract tayo. Ng alin? Mga positive, mga positibo. Hindi po tayo mag-a-attract ng negative. Attract positive, connect with people, and influence. Ayan, kailangan ito po ang laman ng Facebook nyo, ng TikTok nyo. Yan po dapat. Attract positivity, connect to them, influence more people. Kasi people follow people. Naniniwala po ako, marami pa rin pong mga tao na fina-follow po ang tamang sistema. Alright. Are you with me pa po? Yes. Opo. May natutunan po Opo. kayo? Yes, opo. Opo. Ayan. Ayan. Opo. Type 3 nga po sa may gising pa. Baka tulog na yung iba. Yan po. Ang banda mo yung training. Salamat. Ang ganda ni BP. Yeah. Ang ganda talaga magpaliwanag. Hindi nakakaantok. Ayan. Yan. Salamat po. Okay. Next po tayo. Malapit na po ito. Huwag po kayong bibitaw. Hindi makakabitaw. Okay. Opo. Ito na next natin. DMO. VP, ano yung DMO? Ito po yung Daily Method of Operation. Daily method operation. Opo. Ano yan? Push. Diba? Push mo lang. Daily. Ano yon? Ayan. Post with purpose. Yun kagaya kanina sinabi ko. Use product daily. Share your story. Help people. Ayan. Kasi di ba po, hindi ko naman nilalahat, pero may iba kasi ginagawa lang yung business dahil sa pera. Tama? Tama. Hindi ko nilalahat yon. Hindi inuuna ang pagtulong. Ang inuuna muna paano liko muna ng pera. Hindi ko ng pera. Kaya naka-transfer na. Ayan, tandaan po natin, ang daily activities na ginagawa natin nakakapag-create ng results. Daily activities. Opo. So, consistent, nakakapag-create po ng momentum. So, kailangan lang pong consistent tayo. Ayan, so yan po ang DMO natin. Tatandaan natin, DMO, 3 letra lang yan. No? Post with purpose,
use product, share your story, help people. Push. Ayan. Alright? Okay, next na tayo. Duplication. Ito po ang pinaka-importante sa negosyo natin. Ito po, yung networking kasi, naniniwala ako, ito yung pinaka-smart way na negosyo na kailangan mong gawin. Sabi nga, choose your hard way. 'Di ba? So bakit ka pa magiging empleyado? Sobrang hirap ng pagiging empleyado. Fix yung salary mo, ang liit ng salary. Dito po, kailangan mo lang sa business na to, mag-guide ang mga tao mo sa tamang sistema. Marami. Ay, grabe. Diba? Opo. Opo, duplication. Diba? Kapag ang member mo, hindi pa marunong mag-YBP yan, hindi marunong mag-present ng YBP natin, o kahit short presentation, hindi kayang gawin yan, ibig sabihin, hindi pa siya duplicated. Hindi mo siya pwedeng sabihin na duplicated ko yan. Kung hindi pa marunong maglatag ng business yan, hindi marunong tumayo sa harapan, hindi po yan duplicated. Okay po? Yes, katulad ni Honrada. Hindi naman po. Ayan. po. Aminin. Kaya po. Alright. Okay, next tayo. Next. Kaya mo po yan, Coach Ninita. Malayo-layo pa ang lalakbayin natin. Opo. Sabi ko nga kanina, pag nagpe-present ng YBP, keep it simple. Kasi Yes. from there, magkakaroon kayo ng duplicated na mga tao. Keep it simple to duplicate. Huwag mong pahirapan. Simplihan mo lang yung business. Okay, una, alam niyo po ito. Ano po yan? Birds. Hindi po yung cards. Hindi naglalaro dyan. Domino. 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 Kala ko Naglalaro. card. Ah. Naglalaro po kayo, domino. Yes. Pag nagdo-duplicate po kayo ng tao, parang domino. Magsisimula lang siya sa isang tao. Napansin niyo po, Yes. Katulad ni Mentor Elmer. 'di ba? Lahat po. Opo. Why? Opo. Bakit nga ba domino yung in-example ko? Kasi makaka-relate kayong lahat. Alright? Why domino effect? 'Di ba? Because duplication works the same way. Tama? Yes. Kung mapapansin Same. ninyo, Yeah. one domino may look small, 'di ba? Maliit lang yung domino, tama? So, maliit lang yan. Pero, once it moves, it creates a chain reaction. Tama? Pag Tama. tinumpa mo, pakisera po. Pag tinumpa mo yung isang domino, magkakaroon siya ng chain reactions. Lahat matutumba. Magaan. Magdo-duplicate. Lahat matutumba, tama? Yes. So, para po negosyo natin. Para pong negosyo lang po natin ang domino na yan. Kaya po sabi ko, domino effect ang duplication. Kala ng ko, business mami, cards. Alright? In our business po, one person learns. Isang tao lang naman muna tama? Si mentor. Siya lang naman muna, di ba? Yes. Tama. Inaaral niya yung business. 'Di ba? One person learns, one person shares, one person invites, one person helps another person to start. Nagsisimula lang sa isang tao. Tama, si mentor, inaral yung negosyo. Yes. Share yung negosyo. Si mentor nag-invite ng isa. Si mentor nagturo ng isa sa baba niya. Tama. Keep it Tama. simple. Diba? Then, that
person na tinuruan ni mentor sa baba niya, do the same things. Again. Yung ginawa ni mentor, ituturo niya sa baba ng kaparehas ng ginawa niya. Pag natutunan ng tao na yon, lahat ng natutunan ng mentor, that's duplication. Are you with me? Omo. Yes. Opo, opo. Ganon kasimple ang business natin. Hindi mo kailangang gawing technical. Simple. Gawin mong easy. Maduduplicate ka ng mas marami pag sinunod mo yung sinasabi ko sa'yo. Yes. Ano yung aaralin mo? Ano yung aaralin mo as mentor? Yung YBP. Gumawa ka ng simpleng YBP. Para simple lang din ang ituro mo sa baba. Yung ginagawa ni mentor na pag-share, ituro sa baba. Yung pag i-invite ng mentor, ituro sa baba. And then that person na tinuruan mo, gagawin niya rin yung ginagawa mo. Kapag nagawa na ng downline mo, nagawa na ng isa yung ginagawa mo, anong gagawin ng tinuruan mo? Gagayahin. Gagayahin niya rin. Gagayahin Ituturo rin. sa baba niya. Tama? Ituturo niya sa baba niya. Tama? Tama po. Yung pangatlong tinuruan, anong gagawin niya? The same. Gagayahin din The yun. same gagawin niya. Pag Gagawin. ginawa niyo yan, sobrang drastic ng paglaki niyo. Simple as that. Diba? Tama Yes. Yung Tama. negosyo, opo. Yung negosyo natin, you don't need to do everything alone. Kaya po tayo leverage. Tandaan niyo po, ang business natin leverage. Hindi mo kailangan gawin mag-isa lahat ng trabaho. Ikaw mentor, di ba? Mentor ka. Hindi mo kailangan gawin lahat ng trabaho. Turuan mo yung nasa baba. Di ba? You simply need to help people to learn a simple system they can also do. Simplihan lang natin yung negosyo natin. 'Di ba? As an upline, alisin mo yung sarili mo. Tingnan mo yung mga downline mo. Wait lang po ah. Ayan. Kasi alam niyo po, yung kita ng upline, magfa-follow yan. Kahit hindi mo isipin na, o yun, yung kita, magfo-flow yan sa'yo. Bakit? Kapag inuna mo yung mga downline mo sa baba, pakitain mo sila. 'Di ba? Turuan mo sila paano kumita, paano bumenta, paano makapagpasali. Left and right. Mentor. Anong mangyayari sa'yo? Pag lahat yan gumagalaw, pag lahat yan duplicated, Naka-steady lang si mentor. Opo. kikita ka na lang. Tama mo. Tama mo. Opo. Di ba? Lahat Kikita ng, na lang si mentor. lahat ng kita, lahat ng Lahat pagtatanim po, mo, lahat. aaningin mo na. Lahat mo tayo. Opo. Di ba? Kung hindi ko Yes. sinasabi na mentor lang ha, lahat po kayo ganun ang gawin ninyo. Opo. Kasi si mentor, di ba kunyari ako yung mentor, may tinuruan ako sa baba. Itong tinuruan ko, magiging mentor na din siya, tama? Tama. Tama. Tama mo. May Tama kakaroon mo. din siya ng downline sa baba. So, ang mentor po, parang domino effect. Hindi lang po nag-iisa ang mentor. Lahat po tayo magiging mentor. Lahat kayo magiging mentor. Tama mo. Once na meron na po kayong downline, mentor na po kayo. Upline na po kayo. Tama? Kaya kailangan ng business natin, domino effect lang. Simplihan lang po natin. Tama po eh. Tama po? Tama. Kaya
dito po pumapasok yung tulong muna bago pera. Tulong muna bago piso. Tama? Tama po. Kailangan ang mga downline po, ang mga members ninyo, ang mga team ninyo, lagyan nyo ng pakpak. Lagyan nyo ng pakpak para makalipad silang mag-isa. Hindi nyo kailangan solohin yung trabaho. 'Di ba? Alam ko po lahat ng upline hero. Pero this is a networking. Hindi po ito trabaho ng isa. Trabaho po ito ng lahat. This is a smart leveraging. Lagi po ninyong tatandaan, networking is leverage. 'Di ba? Kaya napakasarap po mag-network. Tama eh. Alright? Kaya kailangan po yung mga member natin, huwag natin gatasan. Kailangan minamahal yan. Inaalagaan. Pinapalaki yung team. Bigyan ng pakpak. Turuan. Hindi po perahan. Tama? Tama eh. Okay, next. Ito po. If it is simple, it's duplicatable. Kapag simple, mabilis ang duplication. Based on our experience, pag simple, mabilis ang duplication. So, pwede po kayong gumawa ng sarili ninyong YBP presentation na sa tingin nyo mas easy, mas okay sa inyo, mas komportable kayo. Yun ang gawin nyo, yun ang i-present nyo. Hindi naman sa lahat ng oras, presentation ng company ang gamitin. 'Di ba? Pwede po kung saan kayo komportable, pwede yun ang gawin. Alright? Right. Okay. Ito po yung 4 na key para po makapag-duplicate. Una, actually this is 4S. 4S lang ito. Una po, simple system. Napakasimple lang po ng sistema ng networking. Huwag mo lang pag-isipan ng mahirap kasi talagang hihirap yan. Napakasimple lang. 'Di ba? Easy to follow daily actions. Kung marunong kang sumunod sa sistema, mas madali sa'yo ang negosyo. Pangalawa, simple invitation. Huwag kayong mangingidnap. Hindi na uso yan. Yung sinasako nyo yung invite nyo, huwag nyong gawin yon. Mapapatrouble kayo at the end of the day. 'Di ba? Curiosity po over pressure. Kailangan makapag-create kayo ng curiosity sa mga tao. Sa ini-invite nyo. Ay, mukhang maganda yung business ni Coach April. Ano kaya meron dun? Lagi siya nagpo-post online eh. Mukhang malaki na kinikita niya. So that is curiosity po. Makapag-create kayo ng malaking question mark sa ulo nila, sa head nila. Ano yung meron sa business mo? Ano yung meron ka dyan? 'Di ba? Pangatlo, simple sharing. Hindi mo kailangan mang-hype kapag ikaw nag-share ng testimony mo. Kailangan be authentic. Share your real experience. Paulit-ulit ko lang sinasabi to, no? Share po naturally. Simple training. Ito po yung sinasabi ko, mas madali, mas mabilis ma-duplicate. Anyone can learn and teach. Yes po. Are you with me po? Opo. Ayan. May natutunan po kayo? Marami Yes, po. malaki po. Salamat. Marami na po. Alright. Okay po, salamat po. Okay, next po tayo. Mukhang patapos na po ata ako. Okay. Next po. Yung first 30 days. So kung ikaw, bagong miyembro, ito yung unang gagawin mo. Excuse me. Ay, wait lang. Ayan, your first 30 days. Kung ikaw bagong member ng Yes to Healthy Life, para po sa akin hindi ko lang po sure sa iba kung ano yung ginagawa. Pero ito po, yung first 30 days, ang una pong dapat gawin ninyo, wait lang, try ko. Build momentum. Naniniwala po kayo na kapag bagong pasok kayo sa business, hindi agad business. Kailangan makapag-build ka ng momentum. Unang gawin mo sa first week, ito po, based
in my experience pwede nyo i-apply kung sa tingin nyo okay ito. Pero ito kasi ang pinaka-best way. First week, use and learn. Diba? Use products, attend trainings, learn the system. Napaka-importante po nito. Hindi po agad pagbebenta. Ano nang kasalang mo? Ayan. Kung ikaw bagong miyembro sa Yes to Healthy Life, kung una aatupagin mo, ito muna. Hindi kailangan magbenta ka agad. 'Di ba? Lalo na kung wala ka pang experience sa products, wala ka pang personal testimony. Kailangan mo muna ito. First week yan. Yan po muna aralin mo. Second week, post and connect. Start posting. Build confidence. Talk to people. Diba? Ito na yung pag-i-start mo ng posting kasi meron ka ng experience sa produkto. Nakakapag-attend ka na ng enough trainings. Natutunan mo na yung sistema. So, second week mo, post and connect ka na. Start posting, build confidence, talk to people. Kasi may enough ka ng knowledge about business, about the products. Okay, sa third week natin, invite and expose. So, ito na yon. Invite prospects o yung contact kanina. Attend presentation. And then follow up. Yung pang-apat na week, duplicate. Ito na yung kanina, duplication. 'Di ba? Help new people start. Ito yung mga bagong miyembro. Teach Ayan po yung ginagawa ng isang distributor sa first 30 days niya. 1 month po yan. Alright? Okay. Kasi po, momentum is built daily po yan. Every day, kailangan nakakapag-create tayo ng momentum. Hindi po dapat tayo parang pinakulo ang tubig na patay sindi. Dapat po, lagi po tayo nag-aalab sa business natin. Kailangan maging hunger tayo. Saan? Maging hunger tayo sa success. Kung gusto mong may mabago sa buhay mo, kailangan may mabago sa sistema. Tama? Tama mo eh. Tama mo. Tama po, tama. Momentum is built daily. Kailangan may mabago po. Kasi kung gusto mong maahon yung pamilya mo sa kahirapan, kailangan mong gibain yung bridge. Kailangan mong sunugin yung bridge na yan para makatawid ka. Kasi maraming mga tao, nagne-negosyo, pumasok na sa negosyo, natatakot pa rin. Yung doubt and fear nandyan pa rin. 'Di ba? Kapag nasa business ka na, sukungin mo na, pinasok mo na yung isang paa mo eh. Kailangan, pati buong katawan mo, ipasok mo na. Diba? Aralin mo yung business. Kasi lahat naman, nang papasukin mo, kahit maging empleyado ka, lahat muna pinag-aaralan, diba? So, bakit hindi pa yung pinaka-smart way yung piliin mo? Diba? Networking is the best option po. Nasisira lang siya ng mga taong sa pera lang nakatingin. Pero yung networking po, napakagandang business to. 'Di ba? Pag natutunan mo kung anong sistema meron ang networking, makukuha mo yung pick mo. Alright? Okay, next po. Tapos na po ata ako. Ito na yung next. Ayan. Bago po ako mag-closing, ito po. You don't need to know everything to start. Ayan. Ang kailangan mo lang gawin, magsimula ka. Simplihan mo yung simula mo. Stay consistent. And grow. And grow through the process. Diba? Huwag mong problemahin yung problema na hindi pa dumarating. Tama? Tama po, tama Kasi po.
may mga tao pinoproblema na agad yung problema na hindi pa dumarating eh. Ay naku, baka hindi ko kayang gawin yung negosyo na yan. 'Di ba? Walang masama kung susubukan mo. 3 letra lang yan, try mo. Try. Magsisimula ka ng business, try mo. Kasi kapag the more na natatakot ka, nagda-doubt ka sa sarili mo, walang mangyayaring bago sa'yo. Babalik at babalik ka pa rin dun sa comfort zone mo. Lagi po nating tatandaan na kapag may opportunity po na dumaan sa harap mo, sunggaban mo. Kasi baka minsan lang dumating yan at hindi na kumatok ulit sa'yo. Tama? So again po, Tama po. Tama mo. so ayan. Mo. So Opo. So ang iiwan ko po sa inyong message ngayong gabi, tapos na po ako, no? Tapos na po ako. Ito na po yung closing ko. Ayan, you don't need to know everything to start. Hindi mo kailangan mag-umpisa muna. 'Di ba? Bago ka mag-jump into yung other conclusions, kailangan start ka lang muna. And then after that, aralin mo lang. Yung problema na hindi pa dumadating, huwag mong problemahin. Kasi makakahanap ka pa ng solusyon para doon. 'Di ba? Kung natatakot ka, pasukin ang negosyo, pasukin mo. Kasi hindi mo malalaman yung kapasidad mo as long as hindi mo pinapasok yung negosyo. Hindi mo makikita kung hanggang saan ang kaya mong gawin hanggat nagdududa ka sa sarili mo. Hindi ka magbabago hanggat bumabalik ka lang doon ulit sa comfort zone kung saan komportable kang namumuhay. Ang kailangan may gawin kang bago para may mabago sa'yo, may mabago sa environment mo, may mabago sa sistema mo, at para may mabago po sa buhay mo. Magandang gabi po. Maraming salamat. Yes po. Nalaman mo. So yan na po. Diyan na po ako nagtatapos. Maganda po. Salamat po.